Basahin po natin ang mga talata sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 16, pamula verse 30 hanggang 34. Pagkatapos, dinala niya sina Pablo sa labas at tinanong, "Anong dapat kong gawin para maligtas?" Sumagot sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka at ang iyong pamilya." At ipinangaral ni na Pablo ang salita ng Diyos sa kanya at sa lahat ng miyembro ng kanyang pamilya. Nang gabing iyon, hinugasan ng gwardya ang kanilang mga sugat at nagpabautismo siya at ang kanyang buong pamilya. Pagkatapos, isinama niya sina Pablo sa kanyang bahay at pinakain. Natuwa ang gwardya at ang kanyang buong pamilya na sila'y sumasampalataya na sa Diyos. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo sa umagang ito, sa pribileyo na pinagkaloob niyo sa amin upang ang bawat isa ay sama-samang makapanambahan sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Dalangin din po namin ang pagkilos ng iyong Espiritu Santo kung paanong naging katanggap-tanggap sa inyo ang mga awiting papuri, pagsamba at pasasalamat sa inyong banal na pangalan. Pagpalain niyo ngayon ang inyong salita na amin pong pagsasaluhan. Kasihan niyo po ang bawat isa sa amin ng inyong banal na Espiritu. At hayaan niyo ang inyong banal na Espiritu maging dakilang tagapagturo sa bawat isa. Kayo ang Diyos na umakay sa amin sa landas ng katwiran, patungo po sa kabanalan. At sa araw na to, walang ibang pangalang mataas, maluwalhati at maparangalan, kundi kayo po lamang. Sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Makakaupo na po kayo. Makikiusap nga ako ng electric fan. Mainit. Mainit po dito kasi ilan yung spotlight natin? 4. Plus yung iba pang para maliwanag po kasi dito may problema kasi yung aircon po natin. Nasa series po tayo ng pag-aaral ukol po sa God's will. Last Sunday, pinag-aralan po ay God's will for believers. At ngayon po ang pag-aaralan po natin ay God's will for our families or for your families. Okay? At mula po sa aklat ng Book of Acts, kukunin po natin ang pag-aaral. At tulad na natutunan ko po sa pag-aaral, binibigyan po natin ng background, binibigyan po natin ng history, kung ano po ba ang mga aklat na pinanggagalingan ng ating pag-aaral. So, we must understand, the Book of Acts was penned or was written by Dr. Luke and is believed to be a sequel of the Gospel of Luke. Thank you. Okay. So, ang sumulat pala ng aklat ng mga gawa ay walang iba kundi si Dr. Lucas. Noong unang panahon po, wala pang doktor in the Old Testament, but in the New Testament, nagkaroon ng evolution, nagkaroon ng development. So, meron na pong mga nagpakadulubha sa pag-aaral ng siyensya. At hindi dahil sa ikaw ay may profession, ay hindi mo na pwedeng gamitin yung profession mo para sa Panginoon. At dito natin makikita, si Luke ay doktor, pero siya ay isang mananampalataya. At ginamit niya ang karunungan, katalinuhan na meron po siya upang yung mga bagay na kanyang nalaman, natutunan, ay maisulat po niya. Kaya if you would read the book of Luke, the Gospel of Luke, and at the same time, the book of Acts, it is very detailed. Yung mga illustration po niya ay napakagaganda. In synchronization sa iba pang mga Gospels, pero makikita rin po natin na mas maayos yung pagkakasulat po ni Dr. Luke. He was first a follower of the apostles and then became close with Paul. Noong una, ang kanyang sinusubaybayan, sinasamahan, sila Peter, sila John, sila James, at ang iba pang mga apostol ng ating Panginoon. But then suddenly, we will see a twist in the book of Acts. Bakit bigla na lang na pamula kay Apostol Pedro, ang kanya na pong naitala ay yung mga ginagawa po ng banal na Espiritu sa pamamagitan ni Apostol Pablo. The book of Acts unfolds the beginning with Peter and the ending with Paul. So, simula ng book of Acts, noong ang Panginoong Hesus ay umakyat sa langit at bumaba ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang prominent na tao na mapapansin po natin na tinalakay ni Lucas ay walang iba kundi si Apostol Pedro.
At sa pamamagitan nga ni Apostol Pedro, mababasa natin sa Acts chapter 2, nung mangaral po siya, 3,000 people kaagad ang naligtas. Not because of Peter, but because of the power of the Holy Spirit that was in him. So makikita natin, sa umpisa, at ito nga po yung chart na makikita po natin, if we're going to study the book of Acts, we can divide it into 3 portions. Okay? From Acts chapter 1 hanggang chapter 7, the church is established at Jerusalem. At Acts chapter 8 hanggang 12, the church enlarged at Judea and Samaria. And in Acts chapter 13 to 28, the church expanded to the ends of the earth. So, doon sa chapter 1 hanggang chapter 7, kung paano pong ang church, ang iglesia, ay ipinanganak. Okay? So, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya lang kahit na ipinanganak ang church sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, they are not exempted from testings, from temptation, from purification, because ang lahat ng ito ay ginagamit ng Diyos para mapatatag ang bawat mananampalataya. And in Acts chapter 8 hanggang 12, the gospel is spreading. Despite persecution, despite challenges, despite even division, okay? Kasi halos pag-awayin po sila ng mga sirkumstansya, ang mabuting balita po ay lumalaganap. Okay? Nagmumultiply ang mga mananampalataya. Maraming buhay ang nababago at nabibreak ang mga nakagisnan po nilang mga tradisyon. Okay? And in Acts chapter 13 up to 28, the witness is extended. They were rejected, but they received changing lives of every Jews and Gentiles. Kaya nga, ang Book of Acts, wala po kayong makikitang amen sa ending ng chapter 28. Because the Book of Acts continues. Nagpapatuloy po ito. Kaya nga, it is better known as the Acts of the Apostles. Okay? Mga gawa sa pamamagitan ng mga apostoles. Actually, it should be better translated as the acts of the Holy Spirit. Bakit? Sapagkat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, yung mga nagsisampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, marami po ang nabagong buhay at marami rin po ang naging kagamit-gamit para sa Great Commission. What is the main idea of the book of Acts? The gospel is spread out through the power of the Holy Spirit by using the apostles and the early church. Imagine, nagsimula sa 12 alagad ang ating Panginoong Jesucristo. Doon sa 12 na yon, meron pang isang naghudas. Di po ba? Pero napalitan naman. Pero that was the only time na dinig po natin yung pangalan po ni Matias. Sapagkat pagkatapos po nun, hindi na po natin nadinig ang pangalan niya. Nung humana po sila ng kahalili sapagkat si Judas po ay namatay. Okay? Dahil sa kanyang ginawang pagtatatwa sa ating Panginoon. Pero dito rin natin makikita, anything that is born of God will continue. Anumang bagay na nagmula sa Diyos, magpapatuloy po ito. Kahit na anong hirap, kahit na anong persecution, kahit na anong pangyayari ang dumating sa ating buhay, magpapatuloy ito. Kaya alam nyo, mga kapatid, di po ako nangangamba. 18 years ago, nung kami po lumipat dito sa Cabanatuan, okay, we were just handful. Mas malaki yung inuupahan po nating facility kaysa dito sa building na meron tayo ngayon dito. Pero hindi po ako nangangamba. Kaya lang, lahat nun ginagawa ko. Okay? Kaya nga, dinatnan pa ako ni Architect John Ray na nagpapalit ng bumbilya sa labas. Kasi lahat pwede kong gawin. Kaya nang napag-isip-isip ko as time goes by, meron naman talagang pagkakatawag ang Diyos sa akin. So, pwede kong i-delegate yung responsibility. Kaya lang, bakit ko ito kinikwento sa inyo? Kasi kahit dumating ang panahon na wala na ako, wag naman sa hinaharap kagad. Wag naman nating asamin kagad. Okay? In the near future, marami pa tayong gagawin para sa Panginoon. Siguro mga, ilang taon na ba ako? 53. So siguro mga after 30 years, pwede na akong kunin ng Panginoon. Masyado naman maaga ako ngayon pa.
So, kaya lang gusto kong sabihin sa inyo, kung ano mang mangyari, kung ang gawaing ito ay nagmula sa Diyos, magpapatuloy po ito. Mananatili po ito. At ang kagandahan sa marami po sa inyo, hindi namin kayo nakasama nung nagsisimula, pero ngayon ma-enjoy nyo na sapagkat meron na tayong naipundar na sariling lupa, sariling church building, at kahit na ibang pastor na po ang tumayo dito sa inyong harapan, secure na po ang gawain ng Panginoon. Amen ba? Pero higit sa tao, higit sa security in the natural, mas mahalaga ang kasama natin, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sapagkat ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ang magbibigay po sa atin ng sapat na kakayanan para ang mabuting bagay na sinimulan ng Diyos sa atin ay maipagpatuloy po natin. Kaya yung sinabi ng Panginoon sa Filipos chapter 1 verse 6, siya na nagsimula ng mabuting bagay sa ating buhay, ang siyang magtatapos nito. Totoo po ito. Tatapusin ng Diyos yan. Hindi katulad ni FPJ, simulan mo, tatapusin ko. Pero hindi. Ang Panginoon, sabi niya, sinimulan ko, tatapusin ko rin. Kaya lang ito ang tanong, mananatili ba tayo? Kasi mabuting bagay na nga yung sinimulan ng Diyos sa atin, but the question is, ipinagpatuloy ba natin? Nilakaran ba natin? Kasi marami pong mga mananampalataya, kapag ka nakadinig sila ng katotohanan, uy, totoo yun. Uy, na-encourage ako ron. Uy, napalakas ang loob ko. Uy, para sa akin yung mensahe na yun. Pero pagkatapos po nun, paglabas nila ng pintuan ng church, balik sila uli sa dati nilang buhay. That is not the kind of life that God wants us to experience. But the kind of life that God wants us to walk through, okay, to remain, is a life of victory every day of our life. Sa bawat araw ng buhay natin. Gusto ng Panginoon, lakaran natin, maging matagumpay po tayo, araw-araw, palagi. Kaya lang ang tanong, paano po ito? It is God's will for all people to be saved, especially our family. Kalooban ng Diyos, ang lahat ng tao maligtas, lalo-lalo na ang pamilya natin. Ang tanong, may ginagawa ba tayo? Anong ginagawa natin para yung pamilya natin maligtas? May paparating pong bagyo. Ang pangalan ay Nika. Buti na lang, wala tayong member na ang pangalan ay Nika. Okay? It's a severe tropical storm. Baka hindi po nyo alam, mataas ang sikat ng araw, pero signal number 1 nandito sa atin. At in 24 hours ay makaka-experience na raw po tayo ng bagyo. Pero alam nyo, mga kapatid, ba't ko po ito sinishare sa inyo? Bagamat in the natural, pwede po tayo mag-prepare, pwede po nating i-secure ang lahat ng pwede nating i-secure. But what if ang dumating na bagyo sa ating buhay, severe din? Ibig sabihin, matindi rin yung dating ng bagyo sa ating buhay. Buti pa yung pag-asa nakakapag-forecast, may paparating na bagyo. Di po ba? Paano yung bagyo ng buhay? Sino ang pwedeng magsabi sa atin, may paparating na matinding dagok sa inyong buhay? Sino ang pwedeng magsabi sa atin? Pero malinaw na sinasabi na ng banal na kasulatan. Sa Mateo chapter 7, pamula po verse 25 pataas. Yung dalawang uri ng tao na nagtayo ng bahay. Yung isa nagtayo ng bahay sa ibabaw ng batuhan, yung isa nagtayo ng bahay sa buhanginan. At sinabi ng salita ng Panginoon, dumating ang malakas na hangin, ang bagyo, ang malakas na ulan, at bumaha. Pero sabi ng Panginoon, sino sa palagay nyo ang nanatili ang bahay? Sumagot ang mga alagad. Yung pong nakatayo ang bahay sa ibabaw ng bato. Alam nyo mga kapatid, lahat po tayo habang nabubuhay sa mundong ito, pinasisikat ng Diyos ang araw sa mabuti at masama. Pinauulan ng Diyos ang kalangitan sa mabuti at masama. At maaring dumaan ang bagyong Nika, maaring marami pang bagyong dumaan. Inaalaw ng Diyos mangyari po yan sa mga mananampalataya o di mananampalataya. Pero ang tanong, sino ang mananatiling matatag sa kabila ng mga bagyo ng buhay na darating? Kaya ito po yan we have to share God's will for our family. So, tumbukin na po natin, okay? How to share God's will for your family? 4 na bagay lang po ito. Unang-una, be intentional. Sadyain mo. Okay?
Sadyain mo na sabihin mo ito sa iyong pamilya, sabihin mo ito sa iyong asawa, sabihin mo ito sa iyong mga anak, sabihin mo ito sa iyong mga magulang, sabihin mo ito sa iyong mga kapatid. Kasi ang problema sa isang pamilya, okay, sama-sama po tayong namamasyal, sama-sama po tayong kumakain, sama-sama tayong nanonood ng sine. Wala pong masama ron eh. Sama-sama tayong nag-outing, minsan nga sama-sama pa tayong nag-aaway eh. Tama po ba? Pero hindi sama-samang lumalapit sa Panginoon. Pansinin ninyo, sa sarili nyo lang ng mga tahanan. Mag-pray muna tayo bago kumain. Ikaw na mag-pray. Okay? Kanina niloko si Marcos eh. Magpe-pray yung mga workers doon. Si Marcos nasa likod ng lolo niya. Sabi ko, anak, dito ka. Lapit ka sa harap. Hapit naman siya sa harap. Gusto mo ba ikaw na mag-pray? Tumingin ka agad kay Pastor Ding eh. Okay? Humihingi ka agad ng saklolo kay Pastor Ding. Pero dito natin makikita yung impluensya na meron ng kanyang lolo sa buhay niya. Na ano yun? Okay? Yung ibang bata, sa prayer time, hindi mo makikitang sasama, pero siya nando doon. Okay? Sapagkat kahit papano, naimulat siya ng kanyang lolo at lola na mahalaga ang Panginoon. At hindi lang yun. Siguro, on his own, kaya niya mag-pray, pero sa harap ng maraming tao, medyo bahintulot po siya. Pero tanungin ko nga kayo, bata yun, di po ba? Tayong matatanda, kaya niyo bang mag-pray sa harap ng maraming tao? Si pastor naman, mapagbiro. Hindi ako nabibiro. Ha? Kaya niyo bang mag-pray? Ako po, pastor na eh. Okay? Nung minsan ma-assign ako sa flag ceremony sa Kapitolyo, sabi ko po sa inyo, halos hindi ako makatulog nung gabi. Okay? Bigla ako nakatanggap ng message, pastor. Hinihiling po ni Gob na kayo po ang flag opening prayer at mag-share ng words sa flag ceremony. Lahat po ng mga department heads ng buong probinsya nando doon. At magsasalita lang po ako in 7 to 10 minutes. Paano mo i-concise ang lahat in 7 to 10 minutes? Pero nung nakatayo na po ako roon, sabi ko, Lord, hindi po ako mangungusap, kundi kayo. Sa katapos ko pong mangusap, para akong nanganak na hindi ko pa nararanasan. Bakit? Napakahirap yatang tumayo sa harap ng maraming tao. Mga 2 tao yun nando doon. Sa harap ninyo, pamilya tayo eh. Diba? This is my turf. Kumbaga, ito yung lugar na kaya ko pong tumayo, mag-share from my heart. Pero sa harap ng maraming tao at sa harap ng mga dignitaries, ako po medyo mahirap po yun. Kasi marami sa kanila, sisinuhin ka mula ulo hanggang paa. Kaya tinitignan ka nila pababa, tinitignan kung maganda ba yung sapatos mo. Diba? Joke lang po yun. Ang gusto ko maintindihan natin, in the natural, may mga tao na talagang susukatin kanila. Pero alam nyo mga kapatid, dito nga po napakahalaga. We must stand for God. So we must be intentional in sharing the good news to the members of our family. Ano bang history nitong Acts chapter 16? Si Apostol Pablo po at si Silas ay pumunta sa isang lunsod at saan lang pagpunta, nangangaral po sila ng mabuting balita. Meron pong isang babae na alipin po ng isang tao na nando doon, na yung babae po na yun ay nakakapag-fortune tell. Ibig sabihin, nakakapagbigay hula siya. So tanungin mo, anong itataya ako sa loto, sasabihin niya. Okay? Kaya yung batang babae po na yun, naging money-making dun po sa may-ari sa kanya, sapagkat nung time po na yun, ay pwede kang mag-ari ng tao bilang isang alipin mo. So, nagge-generate ng income po yung amo niya dahil sa lahat ng tao na kumukonsulta doon sa batang babae na yun. At malayo pa si Apostol Pablo at si Silas, ay nagsisisigaw na siya. Sila ang mga lingkod ng Diyos mula sa kataas-taasan. They are the servants of the Most High. Abay, siyempre, pag nadinig ni Apostol Pablo, sino man sa atin makadinig yun, kinikilala tayo bilang mga lingkod ng Diyos, di ba? Kaya nga, yung ibang mga kasama ko po, si Bishop ganito, si Bishop ganon. Okay, pinakilala ako minsan, Bishop, hindi po ako Bishop, B-shape lang, small b. Sabi kong ganon. Okay? So, ang gusto ko lang sabihin sa bawat isa po sa atin, it's not about titles, it's not being about who you are, but it is who we are in the sight of God. I want us all to understand this. More than us, being a successful businessman, a successful engineer, a successful
doctor, or whatever profession we have in this world, our first title is we are a child of God. Sa mata ng Diyos, pantay-pantay po tayo. Mga anak niya lang tayo. Kung ano man yung achievements na meron tayo, dito lang yan sa mundong ito. Kaya kapag lumapit tayo sa Diyos, hindi natin pwedeng sabihin, ako si governor ganito, ako si mayor ganito. Hindi pwedeng ganun. Sapagkat nilikhalan tayo ng Diyos. Kaya lang, ito rin po ang dapat nating gawin. Kung hindi po tayo katulad po ni Apostol Pablo at katulad ni Silas, na mightily ginagamit ng Diyos, dapat asamin naman natin sa ating buhay. In the sphere of our influence, kung saan po tayo umiikot ang ating buhay, sana doon tayo magamit ng Panginoon. Sana sa sarili nating pamilya, sana sa sarili nating mga kamag-anak, sa sarili po nating community, magamit tayo ng Panginoon. So, ganun nga po nangyari. Kaya nagsisisigaw yung batang babae na yun at sinasabi, si Apostol Pablo at si Silas, sila ang mga lingkod ng Diyos ng kataas-taasan. Hanggang sa inis ni Apostol Pablo, pinalayas yung masamang espiritu na lumulukob dun sa batang babae na yun. At nung lumayas yung masamang espiritu, di naging normal siya na tao. Hindi na siya makapanghula. Sa galit po nung amo, nung batang babae na yun, okay, nag-organize po siya ng mga tao para si Apostol Pablo at si Silas ay batuhin at magkaroon ng mga false accusation laban sa kanila. At ang nangyari po, sila ay ikinulong. Imagine that. Napalayas na nga yung masamang espiritu sa isang tao, ang lumabas na masama pa, si Pablo at si Silas. Hanggang sa sila ay ikinulong. At sa loob ng kulungan, habang nakakadena sila, umaawit si Pablo at si Silas. Ang kanilang inaawit, I'm free. I'm free. Nakakadena sila. I'm free to be the servant of the Lord. Nakakadena sila hanggang sa bigla pong nagkaroon po ng commotion. Okay? Nakalag ang kadena ni Apostol Pablo at ni Silas. Yung gwardiya, natakot po siya sapagkat ang mangyayari, makakalabas. Sa term po natin, alam ni Pastor Dingyo, pupuga ang mga nakakulong. Okay? Ibig sabihin, tataka sila. Okay? So, ang ginawa po ng gwardya, kasi papatayin din siya pag nakatakas ang lahat ng mga nakakulong . So, ang ginawa ng gwardya, kasi nagkaroon ng earthquake. So, habang umaawit sila, di ba tayo pag umaawit, okay, sasabihin, ikaw na magpaawit. Ako, gusto mo pang bumagyo? Ako magpapaawit. Tirik na tirik ang sikat ng araw, ako pang papaawit. Gusto bang bumagyo? Ibig sabihin, matindi. Pag ikaw nagpaawit, di ba? Mababago ang weather. Si Pablo at si Silas, nung umaawit sila, hindi bumagyo. Lumindol. Meron ba sa inyo makakagawa? Lumindol. Kaya nakalag yung kadena nila . Di ba? Pero itong pagpapatunay, mga kapatid, wala sa boses yun. Wala sa boses. Nasa puso yun. Habang umaawit sila, nakita ng Diyos, despite ng kanilang kalagayan, nagawa pa ni Pablo at ni Silas magpuri sa Diyos. Ngayon, ang ginawa ng Diyos, gumawa siya ng himala. Nakalag yung kanilang kadena, naalis. At pagkatapos, ang ginawa ng gwardya, kumuha siya ng espada. Sasaksakan niya na yung sarili niya. Sabi ni Apostol Pablo sa kanya, basahin niyo pag uwi niyo sa bahay yung Gawa, chapter 16. Sabi ni Apostol Pablo sa kanya, huwag mong saktan ang iyong sarili. Nandito kami lahat. Kasi ang mangyayari po sa kanya, papatayin din siya . Nung mga nakatataas sa kanya, pag nawala yung lahat ng mga nakakulong doon po sa kulungan po na yun. So, ngayon ang sabi nitong lalaki, okay, dito po sa Acts chapter 16, verse 30, ito po ang sabi, pagkatapos, dinala niya sina Pablo sa labas at tinanong, anong dapat kong gawin para maligtas? Ang iniisip niyang kaligtasan is yung kaligtasan niya physically. Pero ang iniisip na kaligtasan po ni Apostol Pablo ay yung kaligtasan niya spiritually. Kaya ang sagot ni Apostol Pablo, sumagot sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka
at ang iyong pamilya. Look at it this way. In the natural, madalas ganun lang po ang takbo ng ating kaisipan. Yung mga bagay sa mundong ito. Paano mababayaran ang kuryente, paano ma-survive yung pangailangan sa school, paano mababayaran yung lahat ng mga bayarin na meron tayo, paano natin mapapalago yung negosyo natin, paano yung mga pananim, may parating na bagyo. Puro in the natural. Pero alam nyo ba, kaya kayo dumadalo sa church Kasi nilalawakan ng Diyos ang pananaw ng bawat isa sa atin na it's not in the natural, but it's in the spiritual world. So ngayon, ito po makikita natin. This jailer became intentional. Kaya nga, sabi dito, anong dapat kong gawin para maligtas? He was only thinking in the natural, but Paul responded to him more than the natural, but in the spirit. So Paul became intentional sa buhay niya. At dito po papasok yung pangalawa. Be an intercessor. Sadyain mo ang pangangaral ng mabuting balita, but at the same time, mamagitan ka, manalangin ka para sa kaligtasan ng miyembro ng iyong pamilya. At dito pa rin po sa Acts chapter 16 verse 30. Ano sinabi ni Apostol Pablo? Sumagot sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka at ang iyong pamilya. Alam nyo, it works both ways. Dalawang katotohanan dito. Totoo na sa ating pananalig sa Panginoon, tayo at ang ating sambahayan o ang ating pamilya ay maliligtas. Ang tanong, yung pangalawa, wala ba silang gagawin? Maliligtas na lang sila? Is it a package deal? Ako bilang isang ama ng tahanan, dahil sa aking pagtanggap sa Panginoong Kristo, ligtas ba kagad ang asawa ko? Ligtas ba kagad ang mga anak ko? Ligtas ba kagad ang magulang ko? Ligtas ba kagad ang mga kapatid ko? No. Hindi po ganun yun. Okay? They themselves need to believe in the Lord Jesus Christ. They themselves need to accept Jesus in their lives as their Lord and personal Savior. Through you. Sa pamamagitan natin na unang nakakilala sa ating Panginoong Hesukristo. If I'll be giving you my testimony, February 18, 1991, it was a Monday, almost 9 in the evening, no ako po'y kumilala, tumanggap sa Panginoon habang ako po'y nagtatrabaho sa Saudi Arabia. The following day, okay, day of call, sumulat po ako, 8 pages, yellow pad paper, back to back, tinestify ko sa aking mga magulang, patawarin niyo ako, pero born again na po ako. At sinulat ko lahat kung ano yung mga naging karanasan ko nung gabi na yon na tinanggap ko ang Panginoong Kristo. Hindi pa po kasi uso nun ng email, wala pang messenger nun, at wala pang text message. So, kung hindi voice tape, ay yellow pad paper. So, padala, snail mail ang tawag puro. Mga 3 linggo bago dumating yung sulat, another 3 weeks bago ka makatanggap ng sulat. Kung yun, sasagot ka agad, ano? Pero kung hindi ka kagad sagutin, madalas kasi nararanasan ng mga OFW nagtatrabaho sa abroad, pagka end of the month na, okay, sunod-sunod na dating na sulat niyan. Kasi, sisweldo ka na eh. Yung mga bili na para sa iyo, okay? Ikaw naman ngayon, nag-e-expect ka. Pagka 2 buwan kang hindi nakatanggap na sulat, ako medyo masama na ang loob mo. Ganun ang buhay ng mga OFW noon. Ngayon, hindi na po ganun eh. Ngayon, ganito na ang buhay ng OFW. Yung bang nagbi-video call ka, ayaw sagutin. Yung bang nag-send ka ng message, seen lang pero no response, kahit emoji wala, sama ng loob mo noon, di ba? Pero magpapadala ng, image. Okay? Mula sa Shopee. Ang ganda nito, ate, oh. Ang ganda nito, kuya. Sakto dito yung TV na 65 inches sa pinagawa mong sala. Di ba? Yung mga ganun. Okay? Ganun ang buhay ng OFW. Pero mga kapatid, balik tayo dito sa ating pag-aaral. If in the natural, iniisip natin ang kapakanan ng ating pamilya, kapakanan ng ating mga mahal sa buhay, kung paano natin sila mabibigyan ng kaginhawahan, kung paano natin masisecure ang kanilang kinabukasan, why not in eternity, isipin din natin ang kanilang kalalagayan? Bakit puro in the natural lang ang pag-iisip natin? Kaya sinabi ni Apostol Pablo sa kanya, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka at ang iyong pamilya. Alam niyo po mga kapatid, nung makakilala ako sa Panginoon, everyday ng buhay ko, nagpe-pray ako, Lord, hipuin niyo po ang puso ng Papa.
hipuin niyo po ang puso ng mama ko. Hipuin niyo po ang puso ng mga kapatid ko. Kasi lumaki po ako sa Catholic Church eh. Kanina po, nung hinatid namin si Miko sa Old Capitol, kasama po niya si Cathy kasi nasa Math Olympiad competition po siya ng eye level. So sabi ko kay Isha, tigil muna tayo dito. Tumigil po kami sa gilid ng Catholic Church. Sabi ko, meron lang akong gagawin saglit. Mahirap po mag-drive ng nagme-message. Tigil lang ako gano'n. So sabi ko, anak, nakapasok ka na ba ng Catholic Church? No. Sabi ni Isha, not yet. Sabi ko, minsan dadaling kita sa Catholic Church para malaman mo kung anong difference ng Christian Church sa Catholic Church. Do we have to do what they are doing? Not necessarily. So that you will just be aware, sabi yung gano'n. Pasensya na kayo, English-speaking po yung anak ko. Parang anak ni Jasen, English-speaking eh. So, gano'n po. Kaya lang, pag nagagalit ako sa kanya, mag-Tagalog ako. Mahirap magalit ng English eh, di ba? So, Tagalog ako nagagalit. So, balik po tayo doon. Okay. Yung mga magulang ko po kasi, yung pamilya ko po, lumaki po sila talaga sa Catholic. Ako rin lumaki sa Catholic eh. Totoo, yun nga, sa Kristan ako, ang bait-bait ko. Di ba? Dati, okay? Habang tinataas ng pari yung hostya, ako po yung nagkakalembang, kinikindatan ko na may nililigawan ko sa second floor, sa choir loft. Ganun po ako kapilyo dati. Pero ito pong nangyari, mga kapatid, nung makakilala ako sa Panginoon, araw-araw ng buhay ko, nagpe-pray ako. Pagka break time, papasok po ako sa CR. Hanapin ako ng boss ko, yung boss ko po, Amerikano eh. Sabi sa akin ng boss ko, I notice, sabi niya ganun, every lunch break, you spend so much time in the toilet. Is there something wrong with you? Sabi ganun ng boss ko. Sabi ko, sir, I'm very sorry. You might not believe it and you might not understand it, but I am in the toilet because I am praying for my family. What? Sabi niya ganun, magpe-pray ka sa loob ng CR. Sabi ko, no, we're in a Muslim country. I cannot pray where people, they will notice that I'm doing my faith. Exercising my faith. So I'm doing it in the toilet. Okay. Sabi niya gano'n, naintindihan ng boss ko. Pero alam niyo mga kapatid, nakakilala ako 1991. Umuwi po ako ng December 1992. Pag uwi ko po mga kapatid, the following day, nag-share na po ako ng gospel sa papa ko, sa mama ko, sa mga kapatid ko. Tapos, bago po ako bumalik, January, pabalik ng Saudi Arabia, dinala ko po sila sa Christian Church. Okay? Yung mama ko habang nagpe-praise and worship, naluluha po siya. Yung mga kapatid ko, tahimik lang, ganun. Okay? Nakahalukip-kip pa. Yung father ko, lalo na. Okay? Nakaganon lang. Pero alam nyo, after 1 week, nang bumalik ako ng Saudi Arabia, sumulat sa akin yung bunso kong kapatid, Kuya, gusto ko lang malaman mo, simula nung dinala mo kami sa Christian Church, hindi na kami nagsimba sa Catholic. Pagkatapos, Kuya, every Sunday, doon na kami nagsisimba. Noon last Sunday daw ng February, unang-unang lumapit sa harap, mama ko. Sumunod yung 4 kong kapatid. Huling lumapit yung papa ko. So, naligtas po sila. Alam niyo mga kapatid, yung bunso kong kapatid, asawa po niya. Pastor, kilala niyo si Maggie, di ba? Si Pastor John ang asawa niya. Ang father ko noong nabubuhay, siya ang head ng council ng church. Ang mother ko hanggang ngayon, may handle online, senior citizen cell group. Online yun ha. Every week yun. Ako, yun ang nagpapalakas sa mother ko. Kasi lalo na kapag meron po silang gimmick sa labas ng mga grannies. Yun ang nagpapalakas sa mother ko. At yung tatlo ko pang mga kapatid. Okay? Yung isang kong kapatid, yung sumunod sa akin, yung asawa niya nasa Tagudin, Ilocos Sur. Tagudin nga ba? Anyway, yung somewhere there. Okay, so nandoon po sila. Nag-start na po sila ng small church. Yung pangalawa kong kapatid na babae nasa Dubai. Okay? At actively ginagamit din silang mag-asawa, pati yung pamangkin ko sa gawain ng Panginoon. Ba't ko ito sinishare sa inyo? Because I started praying for each member of my family. Kahit nga, kakain na ako eh. Lord, salamat po sa pagkain ito, pero inaangkin ko po, palalambutin niyo ang puso ng tatay ko, ng nanay ko, ng mga kapatid ko, para sila rin po ay maligtas. Amen.
Ganun pong ginagawa ko. So, I am encouraging you also, ipag-pray ninyo ang kaligtasan ng lahat ng members ng family nyo. Pangatlo, apat lang naman po ito. Okay? Immediate action. Be immediate. Ibig sabihin, kumilos ka kagad. Okay? Sabi ng Gawa chapter 16 verses 33 to 34, nang gabing iyon, hinugasan ng gwardya ang kanilang mga sugat at nagpabautismo siya at ang kanyang buong pamilya. Imagine that. Nagpabautismo kagad. Hindi niya pa lubos na naintindihan, pero by faith, tinanggap po niya ang katotohanan ng salita ng Diyos. At ito po dapat maunawaan natin. Meron pa ba tayong dapat ipangamba kung nasa Diyos na tayo? Meron pa ba tayong dapat ipangamba kung ang ating sarili ay involved na sa gawain ng Panginoon? Wala. Kaya dapat asamin din natin tayo at ang ating pamilya ay madala natin talaga sa Panginoon. Pang-apat at panghuli, okay? Be inclusive. Okay? Bakit tayo dapat maging inclusive? Minsan kasi, o madalas, tayo ang gumagawa ng excuse para ang members ng family natin. May ginagawa po siya. Wala pong bantay sa bahay. Manganganak po yung baboy namin, kailangan may magbantay. Ani po ngayon kailangan pong magbantay. I have nothing against kung ano man yung ginagawa ninyo, mga kapatid. Kaya lang, ang tanong ko po, kung tayo mismo ang mag-e-excuse para sa kanila, tayo rin ang mananagot sa harap ng Diyos. Pansinin niyo po ito. Ang sabi ng Gawa, chapter 16, verse 34, pagkatapos, isinama niya sina Pablo sa kanyang bahay at pinakain. Natuwa ang gwardya at ang kanyang buong pamilya na sila'y sumasampalataya na sa Diyos. Di ba napakasarap ng feeling? Yung hindi lang kayo isang pamilya na namamasyal, isang pamilya na nag-outing, nag-staycation, pumupunta sa ibang lugar, na i-enjoy ninyo ang bawat isa. Di ba mas napakasarap ng feeling na nakikita mo yung tatay mo, yung nanay mo, yung mga kapatid mo, kasama mong nagpupuri sa Panginoon, umaawit para sa Panginoon. Isang pamilya kayo nagsiserve para sa Panginoon. Ang nakakalungkot, mga kapatid, minsan ang mentality natin, sabi naman ng Bible, kung ako'y mananampalataya, ako at ang aking buong sambayan maliligtas. So, sapat na. Ako na lang ang involved. Hindi po ganun yun, mga kapatid. Mas maganda kung buong pamilya kayong involved sa pinagagawa ng Panginoon. Kaya, be inclusive. Ipag-pray mo. Ipag-pray ng bawat isa sa atin. Alam po ninyo, china-challenge ko na nga yung mga anak ko, mga anak, higit sa pagiging excellent ninyo sa school, higit sa pagiging mahusay ninyo sa mga bagay na ginagawa nyo, ang pinakamagpapasaya sa amin kung mai-involve kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Minsan, tinanong ko yung mga anak ko Nico, sabi kong gano'n, gusto mo pa bang magpastor? Maybe, sabi niya gano'n. What do you want to be ba? I want to be an architect. Pero gusto ko rin magpastor katulad mo, Daddy. Tapos si Isha, gano'n din. Gusto niya maging doktor. Gusto niya rin daw maging pastora, katulad ng mami niya. Pero ayaw niya raw maging katulad ko. Kaya gusto niya lang daw, nagpipreach lang siya mga one Sunday a month. Sabi niya gano'n. Sabi ko, mga anak, anumang maging profession ninyo sa buhay. Sabi ko, kahit hindi kayo magpastor, huwag niyong kalilimutan, suportahan ninyo kung sino ang magiging pastor niyo. What do you mean, Dad? Sabi ganun. Anak, ang tatay ninyo, ang trabaho, mangaral ng mabuting balita. Anong trabaho ni Daddy? Pastor. So, kung ako ay pastor, alam ninyo ang buhay ng isang anak ng pastor. Kung sakaling wala na ako at magkakaroon kayo ng ibang pastor, dapat yung pastor ninyo, every Sunday, binibigyan ninyo ng love gift. Why? Ganun kagad, siyempre, bata Why? Sabi, anak, natatandaan mo ba nung nagpabili ka ng Jollibee sa akin? Sapat lang yung pera na meron ako But that Sunday, may nag-love gift sa akin. May nagbigay ng envelope sa akin.
At pagbukas ko, sapat din yun sa nire-request mong pambili ng Jollibee. Kaya, huwag mong kalilimutan. Kung ikaw ay maging matagumpay na doktor, every Sunday, i-bless mo yung pastor mo. Ikaw, Miko, kung ikaw ay magiging matagumpay na architect, pagpagawa mo ng bahay yung pastor mo. Kasi para na sa ganun, hindi iniisip ng pastor mo, saan kaya ako tutuloy? Okay? Ayos na siguro itong bahay na to. Maglalagay na lang ako ng tabo dito kung tumutuloy yung ano. What? Sabi ko, anak, isipin nyo, anak kayo ng pastor. Na-enjoy nyo yung buhay na meron kayo dahil may mga taong ginagamit ang Diyos para suportahan ako bilang daddy nyo. Now I understand, sabi ng mga anak ko. Hindi ko ito sinasabi para i-bless po ninyo ako. Pero ito po ang realidad ng buhay. Lahat tayo may pangailangan. But one way or the other, may ginagamit ang Diyos na tao para magsilbing daluyan ng pagpapala niya. Isipin niyo po ito. Kung ang Catholic Church nagkakaroon ng dilema sapagkat konti na lang po ang nagpapare, nagiging bakla pa yung iba. Konti na lang din po nagpapastor. Tanungin ko nga kayo lahat na nandito. Okay? Sino sa inyo ang malakas ang loob na magpapastor? Baka katulad nung kalabaw, biglang kumaripas ng takbo. Wala naman eh. Meron ba maglalakas ng loob sa inyo na magpastor na gawin ang ginagawa ko? Kaya kung hindi nyo magagawa, suportahan nyo na lang ang mga naglilingkod sa Panginoon. Ipanalangin na lang natin ang isa't isa. Bakit po, mga kapatid? Sapagkat pansinin nyo po ito. Kaming mga naglilingkod sa Panginoon, ang trabaho po namin, KBL, kasal, binyag, hanggang libing. Na-witness ko na po yan eh. Ako nagkasal, ako nabinyag ng anak, ako pa naglibing ng magulang. Huwag naman pati yung anak, ako pa, di ba? Pero yan ang reality ng buhay po namin mga naglilingkod sa Panginoon. But understand this, our primary calling is to be in the audience of one. Sapagkat mananagot kami isang araw sa harap ng Diyos. Pero ang bawat isa po sa atin, we have the responsibility to share the will of God to our family. And how to share God's will for your family? Okay? Let us be intentional. Let us be an intercessor. Let us be immediate. And let us be inclusive. Kung paanong itong gwardiya na to, hindi siya pumayag na siya lang ang maligtas. Bagkus, inisip niya, matapos niyang maligtas physically, inisip din niya ang kapakanan ng kanyang pamilya. Isipin din po natin ito. And in conclusion, the Great Commission indeed is for all nations. And it starts today with our own family. Totoo, ang pangangaral ng mabuting balita ay para sa lahat ng bansa. Pero nagsisimula yan sa sarili nating pamilya. Sapagkat ano sabi ng salita ng Panginoon? Okay? You shall be my witnesses first in Jerusalem, in Judea, and in Samaria. And the challenge that I want to give to every one of you today is start praying now. Start today to share the gospel. Start being intentional and stop making excuses. Start believing today is the day of salvation. Ngayon na. Hindi bukas, hindi sa makalawa, hindi sa susunod na linggo, hindi sa susunod na buwan, kundi ngayon. Ngayon na, mga kapatid. In closing, nais ko pong pakita sa inyo itong picture na to. Okay. Meron pong isang TV personality. Ang pangalan niya ay si Peter Kairos. Hindi po siya pastor, pero isa po siyang malalim na Christian. Siya po ang host ng CBN Asia o 700 Club Philippines. Mapapanood niyo po yan sa GMA ng 12 midnight up to 1 a.m. Every night po yan, from Monday to Friday. So, siya po ay nangangaral ng mabuting balita kahit hindi po siya pastor. Siya at ang kanyang asawa, okay, ay naglilingkod po sila sa church. Okay? Ang totoo, nagtatrabaho pa ako sa Wendy's. Nakikita ko na sila. Isang pamilya sila kakain. Tuwan-tuwa ako sa kanila every time na nakikita ko sila sa Makati. Okay? Ako pa nga nagsaserve sa kanila eh. Okay? At tuwan-tuwa ako na nakikita na pati yung lolo't lola kasama, lahat ng mga anak kasama, hanggang sa pati yung mga apo kasama po nila. Meron po silang 4 na anak. Okay?
At yung panganay nilang anak ay si Brian. Si Brian po ay magandang lalaki. Okay? At matipuno ang kanyang katawan. Ang hindi alam ng mga magulang niya, si Brian, every night, nung siya ay binata na, ang gagawin po niya, tatakas po siya. Lalo na pagka weekend, tatakas po siya. So, dadaan siya sa bintana, sasabihin niya dun sa kapatid niya, huwag kang magsasabi kay mami at kay daddy. Naalis ako. So, tatakas po siya sa bintana. Babalik po siya ng umaga na, mga 5:00 ng umaga. So, dumating yung time na pati yung pangalawang kapatid niya, sumama na sa kanya. So, it took years na ganun ang ginagawa nila. Na ang buong akala nila, hindi alam nung mga magulang nila ang ginagawa nila. Pero isang umaga, pag uwi nilang magkapatid, habang napadaan siya dun sa kwarto, sa labas ng pintuan ng kwarto ng kanyang mga magulang, nadinig niya yung papa niya, si Peter, umiiyak. Sabi niya, Lord, tatay din kayo na katulad ko. Kung ako nasasaktan sa ginagawa ng anak ko, mas nasasaktan kayo. Sapagkat ibinigay nyo na lahat para sa kaligtasan namin. Pero Lord, hindi namin to napapahalagahan. Panginoon, ayokong maging masamang ama sa aking anak. Gusto ko silang madala lahat para sa iyo. Lalo-lalo na yung panganay ko si Brian, na inihandog ko siya sa iyo. Kaya ko to kinikwento sa inyo kasi nadinig ko mismo si Brian, kinikwento po niya sa night chat sa 702 DCAS. Yung testimony niya. Habang nagmamaneho po ako galing sa Baliwag, pauwi ako, napapakinggan ko kinikwento niya yon. At sabi niya, it broke my heart. Doon niya lang napag-isip-isip, mali talaga yung ginagawa ko. Bakit? Sabi niya, uwi siya ng madaling araw. Pagkatapos magang-maga, gigisingin siya. Ayaw niyang bumangon kasi lasing na lasing siya. Pero hindi siya pinagalitan ng kanyang papa, hindi siya pinagalitan ng kanyang mama. Mag-church pa rin sila. Habang nasa church sila, tulog siya sa church kasi nga lasing siya eh. Pero kahit minsan hindi siya pinagalitan ng kanyang mga magulang. Hanggang sa nung gabi na yon, nung maga na yon, pag uwi niya, nadinig niya, nagpe-pray ang kanyang papa. Sabi nung kanyang papa, Lord, hindi ka sumuko sa akin. Iniligtas mo ko. Inihiling ko naman sa inyo ngayon, Panginoon. Iligtas mo rin po yung anak ko. Pwede akong mag-preach sa kanya, pwede ko ipangaral sa kanya sinasabi ng iyong salita. Pero kayo lang may hawak ng puso ng sino man tao. Tulad ng sinasabi ng Proverbs chapter 21 verse 1, that you hold the heart of the king into your hand, just as how the waters is coursed into the rivers. Kaya Panginoon, hinihiling ko sa inyo, gumawa kayo ng himala. Hipuin niyo po ang puso ng anak ko. Alam niyo mga kapatid, at that moment, pumatok po si Brian sa pintuan ng kwarto ng tatay at nanay niya. Sabi niya, Dad, I'm very sorry. Akala ko hindi niyo alam. Akala ko hindi niyo pansin na umaalis ako ng madaling araw. Pero Dad, I'm very sorry. I want you to know, today, magbabago na ako sa tulong ng Diyos. Si Brian po ngayon ay pastor ng City Church sa Cebu. Si Brian po ngayon ay naglilingkod sa Panginoon kasama ang kanyang pamilya. Alam niyo mga kapatid, pinagpe-pray ko kayo eh. Pero ayoko na nung kaya nyo lang gagawin ng isang bagay kasi sinabihan ko kayo, kasi napahiya kayo. Ayoko ng ganun. Noon, in my early years, masyado kong idealistic na pastor. Napagsasabihan ko yung mga workers, okay, nagagalit ako pag hindi nila nagagawa ng tama. Pero ngayon, sabi ko, Lord, salamat sa mga nanatili. Salamat po na inunawa din nila ako. Pero Panginoon, ipinagpe-pray ko na lang sila sa inyo. Kasi Lord, kailangan may hawak ng puso nila eh. May hangganan yung magagawa ko. Pero alam nyo mga kapatid, kumilos ang Diyos eh.
At naniniwala akong kumikilos ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa darating pong November 30 hanggang December 1, meron po tayong family camp. Hinihikayat ko po kayong lahat na mag-join sa family camp po natin. Overnight po yun, Sabado, November 30. Doon na po tayo magla-lunch. Hanggang sa Sunday, December 1, doon na rin tayo magla-lunch. Lunch, dinner, breakfast, lunch, doon na po tayo. And let us come together as a family. Kasi alam nyo mga kapatid, if there is one important community na gusto ng Diyos maligtas, walang iba kundi ang pamilya natin. Kasi gusto ng Diyos, pamilya ng bawat mananampalataya, tayong lumalapit sa Diyos. Let us all stand up this morning. And I want you to picture, I want you to close your eyes. And I want you to picture your family. Isipin nyo ngayon ang inyong pamilya. Halimbawa, nakaharap kayo sa isang picture frame at ang nasa loob ng picture frame na yon ay ang picture ng pamilya mo. Anong nakikita mong setting sa background ng pamilya mo? Nakikita mo ba na kayo ay nasa isang beach? Nag-e-enjoy? Nakikita mo ba kasama mo ang iyong pamilya na kayo ay namamasyal sa isang mamahaling lugar? Nakikita mo ba sa picture frame na yon na nakangiti ang bawat isa sa inyo bilang isang pamilya? O nakikita mo ba ang iyong pamilya hindi mo lang kasama sa church, kundi isang pamilya kayo na naglilingkod sa Panginoon? Isang reality pa na gusto kong isipin ng bawat isa sa atin sa sandaling ito. Nakikita mo ba sa picture frame na yon na magkakasama kayong nasa langit? Kung sa sandaling ito, merong isang miyembro ng iyong pamilya na hindi mo nakikita na makakasama mo sa langit, then this message is for you. Tulad ng gwardiya, simulan mo na maging intentional. Simulan mo na maging intercessor. Be immediate right now to do everything you can to share the good news of salvation to the member of your family. Sapagkat mga kapatid, hindi natin alam ang araw ng bukas. Maaaring ngayon kasama natin sila, pero mamaya, pwede silang mawala. Bukas, sa makalawa, sa mga susunod na araw, maaari silang mawala. But today, as the Bible says, today is the day of salvation. That's why I want you to see yourself right now. Just like this jailer, katulad itong gwardiya na to. Are you willing to do anything para makasumpong ng kaligtasan ang miyembro ng iyong pamilya? Panginoon, narito po ang bawat isa sa amin. Alam niyo kung anong nilalaman ng aming puso. Alam niyo rin po na meron pa kaming miyembro ng aming pamilya na nangangailangan ng paghipo ninyo, ng pagkilos ninyo, ng kaligtasang nagbumula sa inyo. Aking hinihiling sa sandali pong ito, Panginoon, kumilos kayo. Antigin niyo ang puso ng bawat isa sa amin. Antigin niyo rin ang puso ng aming mga mahal sa buhay. Para pag nag-share po kami sa kanila ng mabuting balita, hindi nila ito i-reject, bagkos tanggapin nila ito sa kanilang puso, tulad ng pagtanggap na ginawa namin sa inyo bilang aming Panginoon at tagapagligtas. At hindi kami papayag hanggat hindi po namin sila na ilalapit sa inyo, hanggat hindi namin sila na isasama, Panginoon, sa gawaing ito kung saan nyo kami tinitipon bilang isang pamilyang nananampalataya sa inyong dakila at banal
banal na pangalan. At naniniwala rin po ako, Panginoon, na sinasabi ng inyong salita sa Acts chapter 16 verse 31 ay magkakaroon ng katuparan that as we believe in you, we and our family will be saved. Hindi lang po ito pangakong pangahawakan namin, kundi pangakong matutupad ito sapagkat kami ay magpapagamit sa inyo para maibahagi sa kanila ang mabuting balita. Lord, nangyari po ito noon, mangyayari pa rin po ito ngayon. Sapagkat katulad ng sinabi ni Joshua, as for me and my family, we will serve the Lord. Salamat po, Panginoon. Katagpuin niyo rin po ang bawat kapatid namin na kasama po namin ngayon. Whether it be on-site or online, alam niyo po kung anong mga pangkahilingan meron sila, anong mga pangangailangan meron po sila, ano pong mga kanilang panalangin ipinaabot sa inyo, Panginoon, na nangangailangan po sila, Panginoon, ng inyong pagtugon. Abutin niyo po sila ngayon ayon sa inyong mapagpalang kamay. Katagpuin niyo kung sila'y nangangailangan pinansyal, hayaan niyo ayon sa masaganang biyaya na nagmumula sa inyo sa kayamanang hindi maubos mula sa aming Panginoong Jesucristo. Katagpuin niyo ang bawat isa sa pangangailangan pong yan. Kung sino may nangangailangan ng kagalingan sa kanilang katawan, hayaan yung kagalingan ay aming makamit mula sa ulo hanggang sa talampakan ng bawat isa. Kung sino man ay nangangailangan, Panginoon, ng restoration ng broken relationship, Panginoon, deliverance from any addiction, from anything that enslaves us, in Jesus' mighty name, let there be healing, let there be deliverance, let there be total set free, Panginoon, sa buhay ng bawat isa po sa amin. And today, we declare that this is the day of salvation for every member of our family. Salamat po, Panginoon. And so I bless all your people today. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you, and lift up His countenance upon you and give you His peace. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pagsama. God bless you.